Hindi ako marunong maglinis ng kahit na anong bagay sa loob ng bahay, mahal. Talagang kumikintab na. Hindi ko naisip yung mga ganyan, mga kaibigan, oh. Mag-check-in tayo, hindi mag-check-in tayo. Diba, mahal? Gastos lang yan. Ay, gastos lang yan. Ikaw siya, net. Importante kasi na may boss ka na tao, no? Hindi lang yung iniintindi ay yung profit. Puro reklamo pa. Tamad na nga. Reklamo ng reklamo pa. Production. Naglawakyam. Akala ko ba may sakit ka? Oo, pero kailangan eh. Oo, kahit busog na. Support pa rin. Anong ginagawa ng asawa ko? Nililisan ko itong dishwashing po natin. Naglilinis siya ng dishwashing. Close natin yan. Baka mauntog ka ba dun sa door na yan, ha? Oo. Grabe naman si Mrs. Oh. Ay, nako. Parang grabe. Lahat madumi. Oo. Basta si Mrs. kasi, mga kaibigan, pagdating sa mga ganyan ay talagang Hindi naman, pero talagang madumi naman. wala akong masabi. Mahal, Hindi talaga. hindi ako marunong maglinis ng kahit na anong bagay sa loob ng bahay, mahal. Lagi kitang tinatawag para bigyan mo ako ng advice kung paano linisin yung mga bagay-bagay sa bahay, mga kaibigan. Mabuti. Oo. Kaya lagi kong sinasabi na pagdating sa mga ganyan ay may master's degree. Hindi naman lahat. Oo. Ako naman grade 1 pagdating sa linis-linis, mga kaibigan. Oo. Kung ikukumpara natin yung kanyang achievement. Oo. Ako grade 1, siya naman ay master's degree na pagdating sa paglilinis. O tignan nyo naman, oh. Hindi ko naisip yung mga ganyan, mga kaibigan, Kutsilyo ang ginagamit. Talagang very improvised, very creative. Di ba? Oo naman. Normal naman na ginagawa yan. Hindi naman normal yan, Mahal, yung iba pa nga Alam mo ang ginagawa nila. Nag-hire sila ng para o kaya may linalagay-lagay dyan. Oo. Ay, Oo, baka mag-hire pa sila ng mga tagalinis. saan mo naman na yan? Mag-hire sila ng tagalinis. Napanood ko. Marami akong napapanood na movies, mahal. Diba? Tignan niya naman, talagang kumikintab na. Tapos na yan, mahal. Kasi yung tingin ko, kumikintab na siya Hindi Oh. na Hindi ko maalis itong ito. Kailangan babat ito kasi talc eh. May siya, may dumi-dumi. Ito, yung puti-puti na yan, Gusto niyang alisin. Hindi, ibabad mo muna. Ikaw naman ang may expertise sa mga ganyan. Nga. Oo. Isip ko nga, pero matagalan kung ibababad kasi. Okay. Oo. At ako naman, mga kaibigan, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kung maglalakad ako kasi umuulan-ulan Tingnan nyo rito. Hop! Kahihinto lang ng ulan. Tapos mamaya uulan ulit yan. Yun ang problema sa weather na to. Gusto ko pa naman, mga kaibigan, gusto ko pa naman maglakad-lakad. Para at least naman, kasi kahapon nag-rest ako sa paglalakad, mga kaibigan, At tignan natin kung matutuloy tayo kasi baka uulan na naman yan Yung weather natin ay dire-diretso yung ulan. At si Maria ay nandyan pa rin. May tutulong ako, mahal. Wala naman. Wala. Buti na lang kasi kapag sinabi mong meron, mahal, wala rin akong gagawin kasi pag may gagawin ako, i-off ko muna yung camera, ituro mo sa akin, tapos gagawin ko para bang sarili kong ginawa. Pero yung katotohanan, wala akong ginawa. Dahil hindi ako marunong, so ikaw na lang gagawa, Okay. Sige. Okay. Good morning. Good morning, ako yung masakit ang ulo. Masakit ang ulo ni Maria. Ilang araw na masakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung bakit. Huwag na tayo joke-joke, mga kaibigan. Medyo seryoso
Serious tayo, baka masira ang araw ni Maria at ako naman ay gawa ako ng kape, ano? Tanggal tayo sa pwesto, dito tayo sa pwesto para ano, hindi tayo makadisturbo kay Maria. Dali dito tayo. Hop, dyan, ayun lang. Mag-ano lang tayo mga kaibigan, mag-prepare lang tayo ng kape, magkape lang ako. At kahit pa paano ay ako ay medyo masaya, mahal. Bakit? Dahil May burger ka. meal time ngayon, meal day ngayon. Hapon walang kain eh. Di ba? Hindi pala. Oo. Meal day ko ngayon. Sana all meal day. Maghahatid tayo tapos trabaho ulit, mga kaibigan. Walang katapusang trabaho. Pero ganyan talagang buhay. Kailangan gawin ang dapat gawin para mabuhay tayo ng matiwasay. Masaya. Ano? Kasama ang ating mga misis at mga anak. Ano? At para siyempre mabuhay tayo. May pambili tayo ng kailangan natin sa buhay. Oh. Diba? Oh. Diba? Okay na kailangan mag-check-in tayo. Hindi mag-check-in tayo. Diba, mahal? Gastos lang yan. Ay, gastos lang yan. Okay. So, wala na palang check-in, gastos lang check-in, sabi ni Mrs. Oo. Parehas tumatlaan. Parehas daw. Parehas daw ang resulta, ano? Oo. Wala na check-in. Oo, na palang di check-in mo dito. Nasa bagay, ano? May right naman si Mrs. Ano? May ano naman, may point. I mean, may point naman siya. Wala nang check-in kasi siyempre. Mababawasan lang yung, ano lang naman, yung pera lang naman ang mababawasan, ano? Sayang lang, ano? O sige, ikaw. Sida das was. Tuloy. Tapos ka na, mahal? Ito, may kape tayo rito. Hindi ko kayang ubusin to. Kape tayo. Ano? Sige lang. Para mabawas-bawasan yung ano mo, yung... Mag-smile ka naman, mahal. Mag-smile ka. Kahit yung picky na smile lang. Masakit talaga yung ulo ng mga kaibigan. Tapos dinadagdagan ko pa yung kanyang sakit ng ulo. Ay, syempre, kawawa naman si Maria. No? Kape tayo, tapos let's go to work again. Kaya ako. Oops, tayong maghahatid ngayon mga kaibigan dahil si Mrs. ay naiwan sa bahay. Ayan. Liam. Kannst du das so? Ja, ich kann schon. Ja. Dann geh ich oder du bekommst. Ich komm schon mit. Schade. Warum? Huwag natin kalimutan yung sasakyan natin. Isatid ko lang si Liam tapos pasok tayo sa trabaho. Ano? Ayan. Hop. Dann kannst du sofort wieder gehen. Medyo delicate dito mga kaibigan. Kaya ang daming mga ano rito, mga bata, mga magulang na naghahatid ng kanilang mga anak. Kaya very very busy ito pag ganitong oras ay nako. So ayan mga kaibigan, tapos dito pa construction kaya hindi tayo agad makakalusot. Kailangan mag ano tayo, maghintay. So ayan mga kaibigan, si Mrs. ay syempre nandun sa bahay kasi magpapahinga na lang siya kasi hindi talaga maganda yung pakiramdam, hindi kaya ng katawan na pumasok. So sabi ko, ako na lang syempre yung maghahatid kay Bunso. Ano? Ay nako, ngayon pa kasi ano, yung weather natin ay nako, parang ano na naman, parang ano ba yun? Fall, yung taglagas ba? Nasa 13 degrees tayo, 13 degrees Celsius. Oo. Tapos mamayang hapon na naman mag 28, 29. Kaya yun ang isang dahilan kung bakit maraming nagkakasakit kahit na summer. Ano? Nakakainis pero ganyan talaga ang ano dito sa Europa. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung the same din, pero dito sa Germany ay nako, magmula noon. Pero at least noon parang ano, hindi madalas na nag-change yung weather.
no? Ano siya, ay minsan-minsan lang. Oo, 15 years ago, iba yung weather. Tapos yung winter, mag-start ng November, ganun. Pero ngayon, parang mag-i-start ng January, yung snow ba? Ay, nako. So, ayan. Mag-concentrate rin tayo rito kasi maraming nagko-cross dito. Ups, wala na. Ayan mga kaibigan, let's do this. At syempre tayo ay papasok sa trabaho. Wala tayong ibang gagawin kundi magtatrabaho at yun, umuwi tayo pagkatapos nun. Syempre tatawagan ko si Mrs. syempre mamaya kung kumusta na siya. Ganun ang ano namin. Kasi baka hindi na rin siya makakapagsundo. Ako na ang magkakapagsundo. Kailangan magpaalam ako kay boss. Kailangan nating magpaalam. Hindi naman na hindi siya papayag si boss. Papayag at papayag yun pagdating sa mga ganyan, no? Pero pag sinabi ko naman, boss, tinatamad na ako, uuwi na ako, hindi, syempre hindi papayag yun. Diba? So at least naman at yung boss natin ay isang tao, mga kaibigan. Importante kasi na may boss ka na tao, no? Hindi lang yung iniintindi ay yung profit. Maraming ganun, oo. Nakakalimutan na kumbaga yung mga trabahante nila ay tao rin na may pamilya, may sariling buhay, no? Yung ibang boss diyan, may mga na-encounter ako nung ako ay boss mismo. Iba yung trato nila sa mga kanilang mga tauhan, no? Para bang parang isang produkto ba, no? Hindi maganda yung ganun. Kaya yung mga kilala ko to, napakabait niya, pero iba yung trato niya sa kanyang business talaga, no? Napakabait niya. Pero iba yung trato niya, kaya lagi siyang nagpapalit ng umaalis yung mga yung mga trabahante, palaging umaalis. So sabi ko diniretso ko siya minsan kasi tinanong niya ako kung pwedeng hiramin yung trabahante ko. Sabi ko naman, hindi naman mga pintor yan, mga yan. Sabi ko sa kanya, hindi, saglit lang, kaya naman nilang magpintor. Ay, hindi po pwede, hindi naman ikaw kasi pag-isipan mong mabuti ang mga ginagawa mo sa mga mga trabahante mo. Sabi ko sa kanya, ito ay lalaki sa lalaki, from boss to boss. Pag-isipan mong mabuti, sabi ko sa kanya. Halos every month umaalis 2-3 trabahante mo, tapos may mga bago na naman. Tapos wala pang 3 buwan, umaalis na naman sila. Kailangan pag-isipan mo, may mali na dyan pagka ganyan, sabi ko sa kanya. Sana nagbago na yun. Pero pag sa personal, ang bait-bait talaga niya. Napaka-respectful pa na para bang pag kinakausap ko halos magkaedad kami. Yung parang may yung salita niya, ang bait. Ganun talaga. Pero sa business, ewan ko, maraming ganun dito. Yung mga, kalang na yung mga German, talagang nakafocus yung nila sa profit, yung kita ng company. Tapos siguro hindi nila namamalayan na nasisilaw siguro sila sa malalaking profit, malalaking kita. Hindi nila namamalayan na mga tao pala yung mga trabahante ko. Kailangan nila ng pampagana ba. Kumbaga pag may overtime, syempre may dagdag tapos pag maganda yung kita, bigyan mo ng kahit na 3 araw o 2 araw na bakasyon with pay, parang dagdag lang ba. Ganun ang ginagawa ko. Hindi ko pinagyayabang to, mga kaibigan, pero ginagawa ko talaga yun. Tapos siyempre yung 13th month pay, hindi na huwag natin kalimutan. Ganun lang. Tapos pag may nagkasakit at na ospital, personal na binibisita ko sa tinatanong ko kung may kailangan siya, ganito ganyan, ganun. Pero kapag yung tingin mo sa kanila ay parang mga robot, ay hindi po pwedeng ganun. At saka
Ano naman mga kaibigan, kapag wala yung mga trabahante mo, wala ka rin kikitain as a boss. Kahit baliktarin mo yung mundo, kapag wala kang trabahante, paano ka kikita ng pera? Pwedeng ikaw siguro mag-isa ka lang na magtrabaho, pero yung profit mo ay siyempre hindi yung expectations mo na negosyante, kundi napakaliit lang, baka hindi pa kasya yan sa mga bills mo, di ba? Ganun naman So yan, yung mga boss dyan, isipin natin na yung mga trabahante natin ay mga tao rin. Pag may nagkasakit yung anak, ay bigyan ng ng kumbaga pamotivate, bigyan ng free time at with pay. Ay ito lang naman ay para sa mga trabahanting masisipag, no? Yung mga tamad na sa trabahante ay sisanting na natin kasi walang maibibigay sa atin dyan. Tapos puro reklamo pa, tamad na nga, reklamo pa. Nagkaroon din ako ng ganun, mga kaibigan. So sabi ko, wala akong future sa'yo, wala ka rin future sa akin. Sabi ko sa kanya, diniretso ko siya, at yun, maghanap ka na lang ibang trabaho kasi yung trabaho na to ay hindi para sa'yo. Kumbaga yung ibang ibang klase ng trabaho, pero huwag dito sa construction kasi nangongontrata tayo kailangan kung pwede magtrabaho tayo na talagang nakakonsentrate palagi, di ba? Kung oras ng pahinga, di ba? Ganun. Hindi kasi kung oras ng pahinga alak naman ang inaatupag, ay syempre wala ka ng di ba? Ganun lang yan. Ay, apo. Mga kaibigan, syempre nandito na tayo sa bahay. Uwi lang natin at tignan nyo naman yung mahal kong asawa na yan. Anong ginagawa mo dyan? Nag-vacuum. Sige, tayo naman magtanggal ako ng shoes muna, bago tayo pumunta sa favorite na lugar natin, sa kusina. Dahil yung favorite na lugar natin, mga kaibigan, ay may pagkain. Malamig sa labas. Mahal? Akala ko ba may sakit ka? Oo, pero kailangan din. Kailangan gawin. Ako na, pagpatuloy ko yan mamaya, mahal. Ako muna magkain muna ako, tapos ako na. Ja? Ich wollte jetzt Hausaufgaben machen. Achso. Hausaufgabe? Ja, damit ich danach. Was du kannst. Mag-assignment daw si Liam. So tara, kain tayo. Kumain na po tayo. Kumain na tayo. Sinamahan ako ni Maria. Talagang full support ito kahit na Kahit busog na. Support pa rin. Tama naman ang sinabi ko. Oo. Natatawa lang ako dahil talagang grabe yung sacrifice ni Maria. Talagang nakita niyo naman, sacrifice. Siyempre, yung pagkain natin ay yung para tumindi yung pagmamahal ni Maria sa akin. Yan ang favorite niya. Bilhin natin nung minsan. Ako din siya. Saturday ba yun? Hindi ko alam. Oo, Sabado. Mm. Bilhin natin sa Asia. Oo. supermarket. Kain na. Meron tayong mozzarella cheese at saka kamatis. At saka pagkain ng kambing. Meron tayong sausage. At syempre yung may ketchup tayo. Kain na. Tagal natin hindi inulam ito Ngayon lang, medyo matagal-tagal na. Mahal. Naglimang isip ako, hindi lang dalawang isip kanina, mahal, kung mag-burger ako. Yung akala ko kumain ka ng burger kanina. Oo, pero parang Ayaw mo. ayaw ko, parang nasasayangan ako sa gastos.
Siguro nasanay na akong kumain dito. Siguro. Minsan lang. Ba't mo sinasabi nung past days, gusto ko burger, gusto ko. Oo, Beses pero... ko sinabi. Oo, sinabi kong burger ako ng burger. Pero, pag yung time na magdesisyon na, at least, sabi ko kasi may pagkain naman dito. Di ba? Mas masarap pa kasi mag-isa ako eh. Gusto Wala. mo, nagsasama kang mag-burger. Hindi. Pag dito, may kasama akong kakain. Kasi alam kong nandito kayo. Pero pag mag-burger ako, mag-isa lang ako. Kasi kami parang walang ganang mag-burger. Oo. Si Liam din, sabi niya, ayaw ko sa burger. Sabi Ayaw kong tumaba, sabi niya. Ayaw ko ng unhealthy. Ano? Sabi niya. Mahal, gusto ko sanang i-extend pero kailangan ko ng vitamin sa katawan. Oo nga, baka magkaroon ka ng sakit. Oo kasi mga kaibigan, kunento ko kay Mrs. kanina na parang wala na akong nararamdaman sa tiyan ko, yung gutom, ganun, wala na. Baka mag-ano ako. Pero babalik rin yan. Ang Oo. alam ko. Tapos energetic naman ako, hindi naman ako nanghihina. Eh di, yung sinabi mo na ginagamit yung taba mo, yung katawan mo. Oo, tama naman, pero Sabi mo. ilang araw na eh. I think pang 27 days ngayon. Hindi ko lang kasi hindi ko Oo, lang pero sigurado. kumain ka hindi, naman 37 minsan, days, oo. Fugeston nga kumain ka, di ba? Kapon wala akong kain. Pero yung isang hapon, Yung isang araw. kumain ka. Maglakad ka ba ngayon? Oo. O kailangan mas maaga kami ni Kanya. Ano? Oo. Naglalakad din sila. Naglalakad. Oo. Pero hindi masyado kalayo kagaya mo. Malayo kasi sa akin eh, kilometro kaya. Malayo talaga sa kanya. Kami lang, malapit lang. Dito lang sa tabi-tabi. Man, pakibigyan ng rice. Okay na yan. Oo. Buti nagluto ako ng rice. Oo nga eh, mainit pa. Kasi yung naiwan, nagluto kami ng rice kahapon. Yung naiwan, yun ang kinain namin kaninang 3. Eh, syempre naubos. Naisip ko magluto na lang ako, baka kakain ka. Yun lang. Kumusta ka naman, mahal? Yan lang ang ha? Okay Kumusta lang. naman? Natulog ako the whole, yung morning. Pero, nandun pa rin yung sakit ng ulo. Nung bumangon ako at magluto na, Nawala. yung mas matagal, parang nawala. Tapos bumalik. Hindi. Hindi. Hindi naman. Good. Maganda. Oo. Yung ganyan. Kasi ako dito yung masakit sa akin. Bakit kaya? Hindi ka Wala. naman nag-exercise? Hindi na ako makaganon. Masakit dito. Parang stiff neck siya. Hindi ka naman Pero hindi- nag-stiff neck dati, di ba? Hindi, parang siyang stiff neck. Pero hindi eh. Hindi stiff neck to. Baka yung naglalakad ka kasi, baka yung posture mo ba? Ay, oo nga no, siguro. Kung maglakad ka, medyo mo yung posture mo. Kasi Oo. minsan kung maglakad ka, magkaganon yung katawan, di ba? Kailangan i-diretso. Oo. Parang iganon mo, Mm. yung shoulder mo ipalikod na ganon. Yun ang sinabi ng isang workmate ko na nagtuturo ng yoga. Dapat yung posture ang isang Kasi yung maraming tao na hindi maganda ang posture, kaya may sakit ng likod, may sakit ng ganon. Ganun Pero pala. mahirap kasi kung naisip ko lang naisip ko, iganon ko na, i-straight ko na yung katawan ko, pero mamaya, magkaganon na naman kung busy kang may ginagawa, di ba? Hindi mo mamamalayan, Hindi mo mamalayan Ganun ka. na iba na naman yung posture mo, tapos kailangan iganon. Okay. Yun ang gagawin natin, mahal. I-try mo pag lalakad ka mamaya. Kain tayo. Kain.